Luzon at Visayas ramdam ang pinagsanib na puwersa ng Bagyong Hener at Habagat. At nakatutok ang buong puwersa ng GMA News. Bukod sa ating mga reporter na nagbantay sa iba't ibang mga probinsya at Metro Manila, nakabantay sa Laguna si Cedric Castillo, si Maria Bulaklak Ausente sa Cavite, si Ian Cruz sa Bulacan at si Ruth Cabal nasa Marikina. Apat na ang nasawi dulot ng malakas na ulan at hanging dala ng Bagyong Hener na nanalasa sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Ayon po yan sa pinakabagong tala ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nasa 20,000 katao ang apektado sa buong Pilipinas. Aabot naman sa mahigit 13,000 mga pamilya ang inilikas dahil sa masungit na panahon at pagbaha. Mahigit sa 100 bahay ang nasira sa bahagi ng Negros Occidental. Yes, Jessica, hanggat hindi raw nahahanapan ng solusyon itong pagiging makipot ng ilog Mabitak, ay patuloy raw itong magdudulot ng perwisyo sa mga taga Mabitak, Laguna, lalong-lalo na pag umaapaw ito kapag bumubuhos ang malakas na ulan. Sa lumipas na maghapon at hanggang ngayong gabi ay patuloy pa rin ang pagragasa ng tubig sa patuloy pa ring umaapaw na ilog. Karaniwang 15 hanggang 20 metro lamang daw ang lapad ng ilog ng Mabitak. Pero matapos ang walang humpay na buhos ng ulan simula kagabi, ang makipot na ilog mabilis lumaki, umapaw. At tuluyang pinalubog ang ilang palayan, maging ang mga sementadong kalsada. Sa gilid ng Mabitak River sa barangay Nanguma, nakaalerto ang ilang residente. Pero si Vicky, hindi na raw kayang isugal ang buhay ng mga apo. Kami nagtataka hapon, wala nang ulan. Biglang lumakas ang tubig, bigla ang tubig. Maaga pa, palaki na ng palaki ang tubig. Ang mahirap po naman na makagaya kami, kagaya ng undoy na hindi namin nakalain na biglang tubig. Kami nakulong ng tubig. Sanay na raw sila sa pag-apaw ng tubig. Ika-4 na beses na raw ngayong taon na napilitan silang mag-evacuate. Sa iba't ibang panig ng Mabitak, hanggang binti o di kaya'y hita ang bahang sinusuong ng mga residente. 8 sa 15 barangay ang lubog sa baha at dahil walang pasok, may mga batang nagtampisaw, di alintana ang panganib ng rumaragas ang tubig. Sa kabila naman ng pagtila ng ulan kinahapunan, lalo pang tumaas at rumagasa ang baha dahil pababa pa lang daw ang tubig mula sa mas mataas na karatig na bayan. Maghapon pa yan. Hindi pa bumaba yung galing taas ang tubig. So maghapon pa itong baha ito? Maghapon pa yan. Pero paano kung umulan ba? Lalaki pa. Pag umulan po, konti lang baha na agad. Kaya mahirap po ang hanap buhay dito ng tao. Ano ba hanap buhay dito? Ang iba po nangingisda. Ang iba po naman yung naghahanap buhay, construction. Nag-deploy na rin ang rescue teams para i-monitor ang sulok-sulok ng mga barangay at mag-abiso sa mga residente. Sinasabihan namin yung mga nasa mababang lugar lalo na kasi sabi namin huwag na naantayin lumaki pa yung tubig, pumunta na ako sa evacuation center. Pagka ganito magpatuloy, magkakaroon ng forced evacuation? Posible po. Kasi talagang delikado na yung mga, lalo na sa tabing ilog na mga bahay. Lilikas din pagka lumaki pa. Papaibas na naman eh. Okay lang ba sa inyo na hintayin ba? Okay lang kasi hindi na may iwan na yung bahay eh. May tricycle naman kaya madali makakaano. So kung sakasakali na tumaas yung tubig, makakalikas naman kayo mabilis? Oo. Makakalikas naman. Sa pinakahuling tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot na sa 50 pamilya o 200 katao ang inilikas. Idineklara na ang state of calamity sa Mabitak. Hindi pa naman daw kailangan mag-utos ng forced evacuation. Maliban sa Mabitak River, sangasangang mga ilog at creek ang laging sanhi ng pagbabaha sa lugar. Kaya maging ang relokasyon ng mga nakatira sa gilid ng river system, imposible raw matugunan. Ay tulungan pa kami ng national government na patatagin yung aming pamayanan hinggil sa pagharap sa ganitong problema sapagkat given na sa amin talaga. Maraming pagpaplano, kaso lang masasabi kong is implementation ng magpapaplano na sina recommendation na for proper relocation
paano ko may relocate itong given na poblasyon? Ang catch basin talaga ang aming bayan pagdating sa banta ng ulan. At bilang karating na rin ng aming ng Laguna Lake na siya yung pinaka-outlet namin. Jessica, sa update na nakarating sa atin mula sa lokal na pamahalaan ay bahagyang nabawasan ang bilang ng pamilyang nasa evacuation center ngayong gabi matapos daw magsibalik na raw yung ilan sa kanilang mga tahanan. Anunsyo naman mula pa rin sa pamahalaan na Mabitak, kanselado pa rin ang klase bukas sa lahat ng antas. Jessica. Okay, Cedric, nakikita ko yung rumaragas ang ilog ba yun o stream sa likod mo. Malakas pa rin yung agos ng tubig, no? Actually, Jessica, hindi natin na alam kung dahil gabi lang, pero napapansin natin biglang humiihip na naman yung hangin sa mga sandaling ito. Kung ikukumpara natin kanina mga 6 or 7 p.m. At kung ikukumpara rin natin kaninang umaga, hindi rin natin masabi kung mas malakas ngayong gabi o kapareho kanina. Pero one thing's for sure, talagang rumaragasa pa rin at patuloy pa rin umaapaw itong ilog Mabitak dito nasa likuran natin, Jessica. Okay, ang bad news sa bayan ng Mabitak ay itong ilog nga at the fact na fronting din sila ng Laguna Lake, no? Pag umapaw yung Laguna Lake, tapos umapaw din yung mga ilog, yun ang delikado. Yes, Jessica, parang sinasabi nga catch basin sila from both sides. Yung mga tubig na nanggagaling sa mas matataas na lugar ay sa kanila bumabagsak. At kapag sumobra naman yung tubig at umapaw na rin yung Laguna Lake, ay babalik din sa kanila. So talagang yung tubig daw ay sa kanila dumidiretso, Jessica. Okay, so ano ang kailangang bantayan dyan, Cedric? Ano yung, kumbaga, dun sa bagong warning system ng Pag-asa, ano yung code 3 nila o yung code red? I'm sorry, code red. Okay, Jessica, I'm not sure kung ano yung pagdating dyan sa mga code red ng Code red, dapat nang mag-evacuate. Ano yung inaantay, ano yung dapat bantayang sitwasyon doon, Cedric? Okay, Jessica. Yes, Jessica. Kanina ang nabanggit sa atin ng lokal na pamahalaan ay wala pa naman daw silang ipinapatawag na forced evacuation. Pero sa ngayon, siguro pagkatapos itong report natin, yan ang i-check natin sa lokal na pamahalaan dahil patuloy nga itong pag-agos at pag-apaw ng ilog. At yan sinasabi kanina lokal na pamahalaan, ito yung medyo nakakatakot kasi kung kailan naggabi, baka magpapatuloy yung pagtaas ng tubig. Wag naman sana, kasi kanina ang sinabi ng mga residente, mabilis naman daw sila makakalikas kung sakasakali na tumaas ang tubig kaninang may araw. Pero ang tanong is paano ngayong gabi o itong lilipas na magdamag, Jessica? Okay, maraming salamat, Cedric Castillo. Ingat kayo dyan sa Mabitak, Laguna.